Hello, magandang araw sa inyong lahat. So, meron tayong i-content ngayon. Actually, matagal ko nang kino-content ito eh. Pero ito, medyo mahaba-haba ito video na to ha. Ito is a Billionaire News Channel. Ito. Si Sir Jay Costura nag-guest doon. So, tingnan natin. Yung mga fan ni Jay Costura dito, I'm so sure magagalit kayo, no? Matagal ko na kasing kino-content ito, yung mga psychics, yung mga regarding sa paranormal, no? Panoorin natin to. We welcome 2026. We'd like to know what could be in store for this year. And of course, Asia's Nostradamus, oh. joining us in the studio is Psychic Jay Costura. Happy New Year, Jay. Happy New Year! I love it. Meron kang mga New Year bling sa outfit mo. Before we go to this New Year's vibe, can we get your overall assessment on the events that transpired in 2025? The main ones that you predicted. Regarding with the politics. Politics, yan. showbiz. So, ganun pa rin, magulo talaga ang politics natin ngayon. Pero sana, sa 2026 na ngayon darating. Huwag ka magsana. Nandyan ka, Sir Jay Costura, para sabihin yung future. 'Di ba? Huwag sana. Pag sana, hindi ka sure nun. Kasi nandyan ka nga, psychic ka nga, 'di ba? Sa pagsisimula natin ay maayos na talaga siya, no? Kasi madaming naapektuhan. Sa nakikita ko ngayon 2026, maraming magsasuffer with unemployment. Yun, so affected din ang tinatawag nating mga manggagawa talaga. Madaming maaring magsasara na company. So, malakas din ang fire ngayong 2026. So, mag-ingat tayo sa mga nasa bahay. Isa sa mga criticism ko sa mga psychics, no. Sinasabi may fire, 'di ba? Taon-taon naman may nasusunog. You have to understand na yung pagkakaroon ng sunog ay hindi naman uncommon 'yan. 'Di ba? I mean, parang bagyo. Taon-taon may bagyo naman eh. Ang kailangan malaman pag nang huhula ka or nagvi-vision ka, no? Dapat ang kailangan malaman kung kailan ba mangyayari 'yon. Kasi dun sa paraan na 'yon, dun ka makakatulong eh. Kasi kung sasabihin mo lang may mangyayaring sunog. Kahit ako kaya kong gawin 'yan eh. Oh, next year may mangyayaring aksidente sa Manila. 'Di ba? Nakakatulong ba ako noon, mga men? Hindi naman ako nakakatulong noon eh. Nag-exhibition lang naman ako eh. Tapos ang ano pa niyan, pag may tumama, hahanapin yung sinabi ni Rudy Baldwin or ni Jay Costura. Yan yung sinabi niya. Confirmation bias. 'Di ba? Hahanapan niyo ng pero hindi niyo na iintindihan, wala namang sinabing date. 'Di ba? Hindi sinabi kung kailan mangyayari. Anong lugar. 'Di ba? Basta sa Manila may 'di ba? Ilang beses na yung ganyan. Hindi naman nakakatulong 'yan sa totoo lang. Gigalit kayo sa akin. Hindi totoo naman, 'di ba? Kahit ikaw nanonood kasi kaya mong gawin 'yan eh. Oh, merong isang mamamatay na tao next year. Kilalang tao. 'Di ba? Pag walang namatay na sikat na tao next year, yung hula ko na 'yon, makakalimutan nyo na 'yon. Meaningless na eh. Pero pag may namatay doon, mababalikan nyo ko. Oy, ito na yung sinabi ni Bungo na na may mamamatay daw na sikat, 'di ba? Dapat bigyan ng date at yung location. Piliin natin. Kasi, wait lang, ano bang point nito para makatulong ba? Kung makakatulong ka, wala namang naitulong yung sinabi mo eh. Actually, more on analysis ito, hindi naman ito prediction. Check na kailangan close ang mga natin kasi mas mainit ang magaganap ngayon 2020. Okay, sa sobrang init nito, gusto ko malaman, Jay, ano predictions mo sa politics? Who's in and who's out?
Mahirap kasi talaga mag-ano sa politics eh. Pero pinabalikan natin yung Ba't ka nahihirapan? Psychic ka eh. pinakita sa akin sa year 2023 na nagbigay ako ng prediction sa mangyayari. Magulo talaga siya. As in, wag naman sana mangyari yung history repeat itself, no? Pero papunta siya doon. Flood control pa ba ang magiging problema? Meron pang o meron ano, pang sasabog? meron pa. Kaya paglabas ni Saldico, kaya hindi talaga nila ilalabas yan. Kasi sobrang mas magulo ang mangyayari. Wow. Sobrang generic. Meron bang mga, sorry, Chal, meron bang Anong bagong... klaseng magulo yun? Anong klase magulo? Kasi sa tingin ko, nag-a-analyze ka lang eh. Hindi ka naman nag-vision eh. 'Di ba? Nag-a-analyze ka lang eh. political personalities na nakikita mo na lalabas? Yes, meron siya, no? Yan. So, antabayanan talaga natin kasi sa pinapakita sa akin, meron talagang energy ng babae na aangat, no? Hindi natin alam Sara kung Duterte. sino sa kanila. I cannot see the clear face of that. Kung cannot see the clear face, palusot na naman yun, Mini. Ano ba? Kahit sinong normal na tao, alam yung sinasabi mo eh. Ako nga, naisip ko Sara Duterte agad eh. Kasi yun lang naman ang ano eh. Pwede rin si Leni Robredo, ano? Kasi may panawagan na tumakbo. Yan naman ay na ano lahat. Woman, pero babae ang susunod na aangat. Yun. Angat. Wow. Saan magagaling yung babae? Well, nakikita na natin siguro Nakaupo na ba siya? na, I can say yes. Sara Duterte. Pero talagang there is a switching of power na pinapakita sa akin. So way back pa yan ng 2023 na nagkaroon ako ng prediction. I had a dream kasi before na nasa crowd ako and I saw a woman na standing in front of us for the crowd na nagli-lead siya. Wow. Yun ang pinakita sa akin. Can you expound more on that dream? What else did you see in that dream? Siya ang nagli-lead sa atin. Kumbaga, it's a big crowd kasi siya. I don't know if it is a program or something to do with rally, pero sa nakita ko, I don't know, I don't know if, I don't know. Anong hula yan? Tandaan nyo, no? Pag kayo ay, nagkaroon ng vision, biblical naman kasi yung vision eh, di ba? May nagsasabi sa akin before, nung inano ko to, bakit si Propeta Juan, yung nagkaroon siya ng vision, wala siyang date na binigay. Di ba? Ang ano kasi noon, yung konsepto kasi ng date natin ngayon, wala pa nung panahon ni Propeta Juan. 'Di ba? Ang mga nakikita kasi ni Propeta Juan noon, kung babasahin mo yung Apokalipsis, hindi niya alam kung ano yung mga yon. Nakikita niya pero hindi niya kayang i-describe. For example, meron doon siyang mini-mention na I think kung itatranslate natin dito, mga kagamitan na pangdigma eh. Na yung sa panahon niya, kung na-vision niya yun, parang ganito, no? Kapag ang taga-bundok, never nakakita ng eroplano, kahit kailan. Pag nakakita ng eroplano yan, at ipapakwento mo sa kanya ano yung nakita niya, sasabihin niya, nakakita ako ng ibon na bakal, na malaki, na maingay. 'Di ba? Yun ang i-describe niyan. Kaya invalid na questionin niyo na ba't walang date yung date kasi hindi pa na ginagamit natin ngayon, hindi pa nag-i-exist sa panahon ni Propeta Juan. Pero ngayon kasi kung mag-vision ka halimbawa yan sinasabi, ano ba ang purpose ng vision na yan? Actually, yung vision kasi, di ba sometimes ang sinasabi nitong mga to, pagka nagvi-vision ako, ang purpose nun,
para makatulong ako, para mapaghandaan ng mga tao. Unang-una, hindi mo naman sinasabi yung date eh. Anong silbi ng vision mo? Kalimitan kasing ginagamit ng mga manghuhula, cold reading. When you say cold reading, ano lang yung naggagather lang sila ng info sa paligid nila na dun sila nagbabase ng hula nila. Sa mga bago, madami ko kasing bagong subscribers eh. Marami kasing mga bago ngayon na hindi pa nila alam kung ano yung cold reading. Ito yung nasabi ko sa Cool Pals nun. For example, halimbawa, ako, kung cold reading nyo ako, ngayon, kaya nyo kung, basahan kung ano ang lifestyle ko eh. Sa ngayon, sasabihin nyo sa akin, Bungo, alam ko, mahilig ka sa laruan. 'Di ba? Hobby mong maging kolektor. Mahilig ka manood ng superhero movies. 'Di ba? O san nyo nakuha 'yon? Nakikita nyo sa background ko eh, may mga display ako nito eh. May mga laruan ako dito. 'Yun ang tinatawag na cold reading. Hindi mo na kailangan tanongin yung tao para malaman yung ano. Kasi yung pagko-cold reading na yan, pwede mong gamitin kahit saan yan. Sa trabaho mo, pag may kliyente ka, na halimbawa, nasa showroom ka ng kotse, pupunta dun yung kliyente mo. Ang suot ng kliyente mo, parang galing siya sa basketball eh. Naka-rubber shoes siya, tapos naka-jersey siya ng basketball. 'Di ba? Anong i-offer mo sa kliyente mo? Yung mga pang sports. Halimbawa, nasa tindahan tayo ng ng sports, yung let's say sa Toby Sports. Ito po mga bago latest namin ng Jordan shoes. Baka interested kayo. 'Di ba? Or halimbawa, sa nililigawan mo naman, for example, pwede mo siyang i-cold reading. Reregaluhan mo siya ng poster ng BTS. Yung K-pop. Matutuwa yon. Paano mo nalaman? Nakita mo yung bag niya eh, may keychain kasi siya nung picture ni yung sa BTS. So meaning, fan siya ng BTS. Sa boss mo naman, kung sisip-sip ka, papasok ka sa opisina ng boss mo, nakikita mo, may mga trophy siya ng basketball na nakadisplay doon. Pwede mo siyang ayain na, boss, baka may free time ka, magbabasketball kami. Sama ka. Ay, oo, tamang-tama, nagbabasketball din ako. Paano mo nalaman? Ganun ang mga teknik na manghuhula. 'Di ba? Kasi napapansin ko minsan, for example, itong mga to, magre-reading yan sa bahay. Na-vision ko, meron nakatira dito na nasa medical field nagtatrabaho. 'Di ba? Magugulat yung mga nasa bahay. Paano nyo po nalaman yun? Nakita niya may naka-display ng diploma na graduate ng nursing eh. 'Di ba? Ganun ang ginagawa ng mga manghuhula kadalasan. Hindi ko sinasabi na walang totoo, Ako naniniwala naman ako somewhere out there. May totoong psychic naman siguro. 'Di ba? Pero mahahalata mo kung dito kasi literal kasi na nang huhula siya eh. Laging siyang sigurado, I don't know kung ano. Tinatanong nga sa'yo, may ano ka eh. At saka isa pa, ito pa, pagka vision kasi, pangitain nyo, nakita mo na yon. Hindi mo na pwedeng baguhin yon. Naitakda na ng Diyos yon. Yung vision na yon. Halimbawa, na vision mo, ma-aksidente yung bus. Tapos sasabihin mo, tutulungan mo yung mga hindi. Yun ay itinakda na ng Diyos. Kasi biblically speaking, 'di ba sabi sa Ecclesiastes, may panahon ang bawat lahat. Tama ba?
Tingnan natin. Ecclesiastico, panahon, may panahon ang lahat. Bawat lahat. 'Di ba? Sa Ecclesiastes 3 verse 1 to 10, ang lahat sa mundo ito ay may kanya-kanyang panahon. May kanya-kanyang oras, ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay, ang panahon ng pagtatanim, panahon ng pagbunot ng tanim. Kaya kung may na-vision, kung totoo man, na na-vision mo ang isang bagay, 'di ba? Wala ka na magagawa doon para mabago 'yun kasi 'yun ay itinakda na ng Diyos. Tapos sasabihin mo, sinasabi ko para warningan yung mga tao, 'di ba? Sino ka para baguhin mo yung yung tinakda ng Diyos? 'Di ba? Kung totoo man na nakita mo na halimbawa si Juan ay mamamatay mamayang hapon, hayaan mo na 'yun. Hayaan mo na maging maligaya si Juan hanggang sa huling sandali niya. 'Di ba? Hindi yung sasabihan mo, "Oy, mamayang hapon mamamatay ka." Alam mo ba yung idudulot mo dun sa tao na fear? Kasi sa totoo lang, no, pero yung sinasabi ko kasi Bible-based 'yon. Alam ko naman na lahat ng paniniwala sa mundo ay hindi lang naman Bible ang Kung sa iba naman, kung halimbawa gusto mo talagang tulungan magbigay ka ng sufficient na details. Yung time at saan mangyayari. Kasi kung sinasabi mo lang may diyan, may mangyayaring sunog, may mangyayaring krimen. Saan 'yun? Ano 'yun, araw-araw tayo mag-aabang doon sa sinabi mo? Tapos pag biglang may nangyari, ikaw na agad ang bida. Kasi yun ang napapansin ko eh. Pati si Rudy Baldwin magsusulat yan ng hula. Magsusulat siya ng hula. Dadamihan niya ng hula. Kung ano yung tumama doon, saka lang babalikan yung hula niya kahit mali-mali naman. 'Di ba? Yun ang problema kasi sa mga ito. Ang tanong ko yung mga fans nito ni Sir J. Costura, 'di ba naghahanap ito ng nawawala? Ilan ang nawawala na nahanap nito? Oo, ang dami niyang hinahanap, 'di ba? Ang daming pinapahanap sa kanila. Ilan dun yung nahanap niya na? 'Di ba? Siguro 100 na yata ang hinanap nito, higit pa, 500 na ang hinanap nito. May nakita na ba? Kung ipagmamalaki nyo sa akin, may nakitang isa o dalawa out of 500 na hinanap nito, ang kapal naman ng mukha nyo na sabihin na magaling itong manghuhula. 'Di ba? Yun ang okay lang sana kung out of 500, may nakitang, let's say, 350, lampas sa kalahati, Pero kung pagmamalaki nyo sa akin, isang piraso lang ang nakita out of 500 na hinanap nito, at ang tanong, yung nahanap ba na yun, dahil ba sa hula niya? Diba? Sinasabi ko ito, hindi para manira. Kasi sometimes, mga kababayan ko, hindi ko nakikita kung anong sense nito eh. Nandoon siya sa sa taas. Yung lahat ng sinasabi niya, yung parang nandoon siya, puro mga pahaging lang. Hindi niya diretsahin na nakita ko si Sara Duterte ay papalit kay Bongbong Marcos bago matapos ang termino. Kahit wag ng exact date, basta sabihin niya lang ganon. Bago matapos ang termino, ay hindi matatapos ni Bongbong Marcos ang termino niya, papalit si Sara Duterte. Kahit gano'n man lang. Pero yung nakikita ko, yung face, hindi ko masyado nakita. Di ba? Anong niyan? Anong nahulaan niya ng ang accurate? Yung talagang 1:1. Di ba? Kasi kung sa totoo lang, halimbawa ko yung sunog-sunog din lang naman na yan ang nahuhulaan niya, mas ahead pa sa kanya ang Bureau of Fire eh. Kasi alam mo yung Bureau of Fire, andyan sila araw-araw dahil predicted na nila na anytime pwedeng may mangyaring sunog. Hindi naman psychics yung mga yun eh. Yung nagtatag ng Bureau of Fire, hindi naman psychic yun eh. Ba't nagtatag siya? Dahil alam niya kasi na may mangyayari talagang sunog anytime. 'Di ba? Come on. Mismo.
and she's speaking, saying something, pero I cannot recall kung ano yung mga specific na sinabi niya. Pero she's leaving us. Okay, With the I'm next so year. interested with that. We'll definitely look out for that for this year. But also, there's big talk, of course, about the economy. Pera, pag-usapan natin. sinabi mo Oo. kanina. Yeah. oo. So, Also- yun nga, ang pinakita sa akin ay madaming maapektuhan ng mga company talaga magsasara. Yan. So, nag-predict na rin ako last year regarding with tataas yung crime rate, especially sa rape at saka yung sa sugal. May data ba nun? Na ano na. So, ngayon, Nabubulol-bulol siya no? Kasi nga, ang tinanong lang sa'yo, yun lang ang sagutin mo. Ang hirap kasi dito, naghahanap siya ng validation. Siguro natsambahan niya yun, ano? Ang tinatanong sa'yo, yung sa economy, hindi yung iaano mo yung crime rate, ikaw naman. Di ba? Hindi naman yun ang tinatanong eh. hoping this 2026 is medyo maayos na tayo kasi sobrang stressful na talaga nangyayari, no? Hindi naman lahat is negative ang papasok sa 2026. Madaming pangalan ang aangat ngayong 2026. Especially sa larangan ng atleta. Like, who are okay, you that's seeing? good. Yun. So, sa nakikita ko is that sa boxing, Na cold reading niya si Eman Bacosa. Tinan mo ha, yung mga host dyan, feeling ko sasabihin si Eman Bacosa. yan. And then, meron din akong nakikita na aangat with another male na singer. Yan. So, it's Sa international. boxing natin, Madam J, ito ba ay anak ng Yun nga, di ba? Kino-cold reading niya lang kasi. Kasi napabalita si Eman Bacosa before. Tsaka yung isang anak ni Manny Pacquiao. Kaya nami-mention niya yung boxing. Cold reading yung ginawa niya. Anong oras na ba? Sige, dito naman sa bandang dulo. Kasi may nagsabi na sa akin na Na ano? Babaan ko nga yung ano. Bagal kasi ng internet, buisit. wag ako or pinigilan ako mag 240 ang ano. Pinigilan ka mag ano. predict or something to do with visions regarding with that. Ulit. Pinigilan siya. Wag ako or pinigilan ako mag predict or something to do with visions regarding with that. So, Why specifically on him? Why? Ano? Ano pinigilan o talaga wala ka lang masabi? Oh my gosh, the smile. Oo. mahirap kasi I don't know kung pwede to sa on. Ulit nga. Kung anong magaganap sa kanya ngayon 2026. A name that also lingers is, of course, Martin Romualdez. Oh my gosh, the smile. Hindi niya alam. Wala siguro siya nag-gather ng info doon. Mahirap kasi Hirap kasi hindi niya alam. kung pwede to Manood ka kasi ng politics. Huwag puro artista. Kasi doon interesado ang tao ngayon eh. Para may masasabi ka dyan. sa on air. Of course. Yan. Prediction lang naman yan. Pwede yan. Di ba? Kasi may nagsabi na sa akin na wag ako or pinigilan. Woo! Di ka pinigilan. Wala ka lang idea doon regarding kay Romualdez. Predict or something to do with visions regarding with that. So, Why specifically on him? Why? Bakit? I don't know. I don't know. Maybe because of the power? Pwede. Okay. So, Power ang pinagsasabi mo. because of the position. Pero may nag-warn na sa akin kasi na wag muna daw ako magbigay ng any Statement. Wala. Kasi hindi mo kasi alam ang nangyayari sa politics. Kasi kung alam mo yung mangyayari sa politics at aware ka, may masasabi ka dyan, wala siyang na cold reading regarding sa politics. Akala niya siguro ang interview nito, puro generic lang. Yung ano mangyayari sa 2026, ano mangyayari sa Pilipinas.
sa artista. Yun kasi ang ano neto ni Sir Jay Costura eh. Statement regarding sa um, sa politics. Kasi, Wala akong alam sa okay, share ko lang to. Binili na kasi ako ng, pero I decline it. So, I'm thinking about myself and my kids. Way back, 3 years ago, 4 years ago. Yun, so they offer me a lot of things. So, house and lot, cars, yan. So, wala kang ibang gagawin kundi mag-aantay ka lang na ipapatawag ka nila. But kung tinanggap ko yon, exchange to that, hindi na ako pwede mag-read sa mga normal na tao na pumipila sa akin. So this is Ano daw? Susuhulan ka? Paano mo susuhulan ang manghuhula, men? Wait lang, wait. Ano sinabi niya? Intindihin nga natin. Pero I decline it. Regarding sa Alam mo, nagpapalusot na lang siya dahil wala siyang masabi. Pero may nag-warn na sa akin kasi na wag muna daw ako magbigay ng any statement regarding sa sa politics. Kasi way back, okay, share ko lang to. Binili na kasi ako ng, pero I decline it. So, I'm thinking about myself and my kids. Way back, 3 years ago, 4 years ago. Yun, so they offer me a lot of things. So, house and lot, cars, yan. So, wala kang ibang gagawin kundi mag-aantay ka lang na ipapatawag ka nila. But kung tinanggap ko yon, exchange to that, hindi na ako pwede mag-read sa mga normal na tao na pumipila sa akin. So this is specifically former Speaker Martin. No, not him. Okay. Pero it's a big politicians. Okay. Big politicians. What a so- revelation. But the Ba't ka susuhulan? Manghuhula ka lang naman. Hindi, para saan yung, wait lang ha, wait. Para saan yung yung suhol? Para positive ang sabihin mo? Wala ka naman magagawa doon kung talagang ang na-vision mo, ganun eh. Ba't kailangan bayaran ka ng house and lot sa panghuhula? Hindi naman yan, hindi ka naman korte na powerful ang magiging decision mo eh, di ba? Naiintindihan ko, ikaw ay judge, no? Susuhulan kita para pumabor sa akin yung hatol mo. Dahil may mapapala ako doon eh. Pero yung hula, ano yun? Pa-explain nga sa akin o talaga hindi ko lang nagigets. So, ayan, so... we respect Yes, yes. your Illogical. position on that. What about former Vice President and now Mayor Leni Robredo? Kay Madam Lenny naman sa nakikita ko is napaka-firm din talaga niya, magaan yung aura niya. So, nafe-feel ko sa kanya a mother figure, no? Generic naman yun. So, Napaka-generic naman ang nito. pag if in any case talaga natatakbo din siya, baka Anong baka? Ang tinatanong sa'yo, tama ha, ang ginagawa ni Sir Jay Costura dito, analysis na, hindi na panghuhula or hindi na pang-vision. Kasi pagka nag-vision ka, no, dapat, si Leni Robredo, nakikita ko yan, tatakbo yan at mananalo yan bilang presidente. Ganon dapat. Hindi yung, if siya ay tatakbo, ganito ang mangyayari. Analysis na yun eh. Tingnan mo. nafe-feel ko sa kanya a mother figure, no? Oh. So, pag if in any case talaga natatakbo din siya, Pag if in any case tatakbo siya. Hindi, ang gusto namin malaman, tatakbo ba siya o hindi? Yun ang sabihin mo. At kung tatakbo siya, mananalo ba siya? Hindi yung baka ilalaban din niya. shut up! Bahala kayo dyan.